Hello! Kamusta sa inyong lahat? Kamusta sa inyong lahat? Kamusta sa inyo? So, hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout nga muna tayo. Shoutout, miss ko na po debunk video nyo sa mga fake ghost hunters. Pa-shoutout po, Julius from Calamba. Julius. Hello, Sir Julius. Randy May 21 Shop 28. Hello. Ito ba si Pepper and Kulit? Ito yata yan. Sir Emmanuel Ferrer, hello po. Yung kay Red Uncle, sige nga. Ano yung kay Red Uncle na yan? Bukas. Jan Diabe, hello. Always Slay, hello. Hello, happy birthday, happy belated belated birthday. Belated happy birthday, hello. Fight collection clip, hello. Feds Porteza. Paano kung nagtampo? Oo nga, di ba? Pwede naman yun eh. Yun nandun sa gilid na nakaupo sa gilid ng Mega Dike. Di ba? Pwede naman nagtatampo lang yun eh. Hindi naman porkit nakaupo siya doon sa gilid, multo na siya eh. Viva Jan, hello. Sir Momong. Bonnie from FNAF. Kay Boss Telmo na channel yan. Ganyan din Boss Bungo ang genre ko. Channel mo? Pa-shoutout Mythical Creatures Story. Hello, Mythical Creatures Story. Ma'am Lynn Sudo, hello. Sabi gano'n ni Sir Edgy Talyada. Ilagay ko daw sa sa disclaimer ko sa umpisa yung tungkol do sa video. Hindi na nga binabasa yung sa Ferius eh. Diba? Wala eh. Ganun talaga yung problem sa mga tao. Hindi nagbabasa eh. Mamay malagay niya, hello. Shanto mo eh. Kamusta na? Sir Rayman Reyes, hello. Ma'am Lynn Tamori, hello. Jersey Diongzon, hello. Sir Julian Lakyan. Sinama ko na sir dito sa main content. Sir, palakihan naman yung video. Sir Mario Bonina, hello. Sir GC 719, hello. Mindset Matters, hello. Carl Joseph, hello. Bungo, wag ka naman magagalit pero tanong lang ako, bakit ang liit ng screen mo? Bakit di mo liitan mo? Ay, nako. Sir Jeffrey D. Guzman, hello. Aswang After Dark, hello, good evening. Jake Morte, hello. Joban Gamyao, hello. Sir Neil Lester. Bruce Samuel, hello. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. Taga Sablayan, Mindoro din daw siya. Manugang niya pala. Nandyan mga apo ko pa shoutout po. Janela, Shikea at Dadan Dapito Celones. Miss na daw nila si nasa Binangonan Rizal kasi sila sa Talim Island. Naku, nakakasugat diyan sa isla nyo, no? Talim Island. Hello mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong mga arerakan. Unahin ko muna to, no? May nagpaso sa akin nito. Ito si Jay Servito. Si Maestro J, spiritual surgery ng mata ng clinically blind na pasyente, mataas ang pressure sa right eye at completely blind na ang left eye. May naaninag na liwanag sa peripheral vision nito.
Panoorin kung paano nakaaninag na. Walang kulam ang pasyente, puro physical na sakit lamang. Uy, to be fair ha, isang spiritual healer na bibihira ito yung magdedeklara ng physical na sakit lang. Kasi kadalasan kasi pag spiritual healer, palaging kulam, 'di ba? Ang panoorin nga natin 'to. Makita, pag harap, Pag nasa, wala, hindi na makita. Hirap. Nagkamali yung surgeon ko sa part nito. Ayan, unti-unti nagkakaliwanag. Irito. Yung kanan, tutuloy. Wala nang umiikot to sa kanan, ano? Ito magpapaka-skeptic ako ha. Magpapaka-skeptic ako. Kung totoo man to at naniniwala kayo, wala namang problema. Hindi maniwala kayo, 'di ba? Ito, wait lang ha. Ulitin natin. Ito kasi ito video na to sa Facebook kasi ito eh. Kaya pwede natin laki-lakihan ng konti, 'di ba? Hindi ito sa YouTube galing. So, ito, Hindi ko na nakakita, pag harap, Pag nasa, wala, hindi na makita. Hirap. kasi kung mapapansin mo, nagkikwento na si tatay nung kalagayan ng mata niya. At hindi natin kasi may mini-mention si spiritual healer na na nagkamali daw ng ano ba yung nagkamali? Wait lang. Nagkamali yung surgeon ko sa part nito. Nagkamali ng surgery doon sa part na yan, sabi niya. Di ba? So, pwede kasi yun ay nakuha niya sa cold reading yun. Pwede kasing dumating si tatay na ikwento niya na, ay pina-opera ko na ito dati kaya lang bumalik uli. Di ba? Then, dito, yung nakikita ko, ganyan-ganyan. Pwede kasing ganun ang mangyari. Now, Ayan, unti-unti nagkakaliwanag. Irito. Yung kanan, tutuloy. Wala nang umiikot to sa kanan, ano? Ako, nandun, parang wala na. Hindi, yung pag-ikot rin, ako yun. Ako yun. Okay ba? Nililinis kasi. Yung nasa kaliwa, ngayon, pupusa ko naman yung kaliwa niya. Paglilinis, kasi yan, ano ba ang, hindi, wait lang. Kailangan malaman din kasi natin ano ba yung source ng pagkabulag niya. Yan ba ay cataract? Number 1, cataract pangalawa, glaucoma? Or pangatlo, yung dulot ng diabetes, yung may pumutok na ugat? Kasi kung ganon, yung sinasabi mong nililinis mo, let's say kung cataract man yan, kung cataract yan, alam ko bina-vacuum yung niyan yung cloudy. Tingnan natin yung cataract surgery ha. Wait lang. Para makita natin. Cataract surgery. Kung paano siya gamutin. Cataract surgery. Ito. Pwedeng may maraming uri ng cataract, pwedeng palitan ng ng artificial lens. 'Di ba? Yun yung common procedure. Pero sometimes pag maliliit na cataract, alam ko bina-vacuum yan
Vacuum. Yan o. Yung vacuum, nire-remove yung ano, yung tawag dito. Yung parang cloud. Kasi isa ito sa mga ano ko sa operation ko sa case nung nag-aaral ako May i-insert na parang tubo na maliit dyan sa mata, tapos hihigupin yung mga cloud na ano, pag yung mga minor, pero pag yung mga matitindi na, papalitan na yung lens. Kadalasan ganyan yan. So, yan yung ano. Now, kung ang ano, kung cataract nito ang source ng problem ni Kuya, kailangan may puntahan yung inalis. 'Di ba? Logically speaking, hindi naman kasi yan ano kasi ako naniniwala ako kapag spiritual ang sakit, spiritual din ang pangtanggal. Pero sinabi niya kasi dito, physical yung sakit Kung physical yan, let's say cataract yung pinanggalingan ano, kailangan pag sabi niya nilinis niya So ina-assume ko when you say nilinis, yung dumi nun, saan mo nilagay? 'Di ba? Dapat may pagkakalagyan yung nilinis niya yung duming inalis niya Well, yun lang naman ang inaano ko don't know, minamagic niya ba na biglang nawala? Kasi ano yun kailangan talaga mawala yun bago imposibleng mag-magic na ganon. Magde-demand pa rin ng ano yun, ng logical explanation yun. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong supernatural ito nangyayari, maliban na lang kung talagang may explain nila na talagang magic na nawala yung ano, kasi kung sinasabi mo nililinis mo yan, dapat may pupuntahan yung dumi or yung nilinis mo. Katulad nung sinabi ko, 'di ba? Yung cataract vina-vacuum pag yung mild pa lang. Sinisip-sip yung cloud. Ayun, nawawala 'yon. Alam natin kung saan napupunta yung cloud. Bina-vacuum 'yon. Ito saan napupunta? Dapat may pupuntahan yung inaalis. Unti-unti may lumalabas sa mata. May lumalabas sa mata sa kanan. Ito, may lumalabas daw. Yung dumi. Ayun na, doon na pala punta yung dumi. Lumalabas daw. Asan? Kasi pwede kasing yung lumalabas na yun, lumuluha siya dahil nakatingin sa'yo si tatay Kahit sino naman, 'di ba, habang nililinis yung ano, ito kung luha yung lumalabas sa kanya, sa lacrimal gland lumalabas yun. Ang lacrimal gland ay walang kinalaman sa mata. Tingnan mo ha. Yun yung naglalabas ng luha Lacrimal gland. Lacrimal gland. Amo ha. Lacrimal gland, a small almond-shaped gland located at the upper right corner. Kung ang tinutukoy niya ay ano yon, yung lumalabas na dumi ay yung luha, naluluha, hindi pwedeng galing yun sa mata. Kasi separate ang lacrimal gland sa ano sa mata 'Di ba? Saan ba yun? Balik natin. Tsaka habang nag-aano siya, nakafocus si tatay sa kanya, pwede kasi maluluha yan Oo yun. Ililinis kasi. Yung nasa kaliwa, ngayon, pupusa ko naman yung kaliwa niya. Pag ano kasi yan, unti-unti may lumalabas sa mata. May lumalabas sa mata sa kanan. Yung dumi. Kasi nag-will din. Nakakakita. Di sana di tayo nagkita ngayon. Kasi yung mata sealed yan Hindi mo expect na may lalabas doon. Wala namang butas yung mismong eyeball Hindi na tayo nagkita. Wala ganun talaga.
sa hindi lang, hindi nyo kasi naalagaan. Yun lang yun. Kabuli natin. Sige. Ay umiikot sa ano? Parang may nararamdaman kayo umiikot sa kaliwang mata. Mayroon. Parang Power of suggestion ang ginagawa niya eh. Wala ka bang nararamdaman, di ba? nagwawalis. Hindi naman nakikita ang ginagawa ko. O, hindi na nakikita ang ginagawa ko. Wala ko nakikita kanina na ano. Wala, para lang naramdaman ko may nagwawalis. May buhangin ito eh. Ano, buhangin? Baka Parang buhangin ng ano, residual. Yung buhangin na nararamdaman yon kasi naluluha si tatay. Madalas mangyari yan. May ano bang signs and symptoms yung nagbubuhangin na yan? Wait lang, hanapin natin ha. Oh, sand in the eye. Anong ano niyan? Pwede kasing ano yan eh, sensitivity, ito yan ha. Pwedeng ang nararamdaman na yung photophobia. Blurred vision din. Nararamdaman yan. Minsan, pagpasmado ang mata mo. Spasm ng gritty eyes ang tawag kasi doon. Not actually na mayroong buhangin ng mata. Kasi if ever man na, kinukontra ko ba? Kasi if ever man na meron siya maramdaman na parang buhangin sa mata niya, and then madalas yan, nararanasan niya ako naranasan ko yan pag puyat ako, nagtatrabaho ako sa gabi sa computer. Tapos kinabukasan, parang may buhangin ang mata ko. Ano yun eh, sabi sa akin nung nanay ko, alam mo naman nanay ko, di ba? Pasma daw sa mata. Pwede kasing ganon. Not actually nararamdaman mo may buhangin, may buhangin nga. Now, kung sinasabi niya na, puro kasi suggestion ang ginagawa ni sir. May nararamdaman ka ba? Gusto nitong maniwala, may mararamdaman talaga yan. Di ba? Yung sinasabi niya na parang buhangin daw, dapat may visible tayo nakikita na buhangin talaga kung totoong may buhangin. Hindi pwedeng nararamdaman lang kasi maraming pwedeng pinagmulan yung nararamdaman na yun eh. Yung mga dati pang ano. Kasama na rin yung kanan. Pero mo ikatuloy sa kanan. Nagsasalita kasi siya eh. Kung ano yung sinasabi ni kuya, yun ang nabivisualize ng pasyente na naniniwala. Diba? Power of suggestion kasi yun. Pero kung tutuusin, Kaliwa sabay na. diba? Kailangan niya pang sabihin yung ginagawa niya. Nagpapa-rated K siya eh, no? KMJS rated K. Mas maganda nga ma-KMJS to eh, para talagang eh.
Ayan, may naanilag na. Dito pa rin nakihinaan kung gumagalaw. Nakita mo na? Nax. Ako na, dati hindi nakita ko dito. Dito lang. Sabi ko na kape. Tama yung naisip ko eh. Nakita mo na? Nakita ko Nakita niyo na yung kamay ko. Nakita ko na yung gumagalaw sa harap dati. Galing ah. Nakita niyo na yung harap. Hmm. Sige, okay na to. Unti-unti ito lilinaw sa loob ng ilang araw. Pero yung maintenance na ilalagay natin sa mata, ano, kaya na kasi available ko dalawa pa lang. Ako may inaano pala siyang gamot. Bawal yan. Pwede kang makasuhan na malpractice yun, kuya. Lalo na sa mata na ganyan. Over the counter ba yung inaano mo? Bawal yan. Pero sasabihin ko sa'yo kung kailan ako makakuha ng bago. Kahit na, saan ba kayo? Kasi malinaw nito, hindi naman spiritual yung sakit nito ni tatay eh. Ganito, no? Dapat masubaybayan ito. Ito ha, kung may nangyari man na nakakita si tatay na hindi natin malaman, pwede nating ipasok yon sa tinatawag na placebo. When you say placebo kasi, ito yung akala mo gumaling ka eh. Madalas itong nangyayari dyan sa mga albularyo. Yung placebo effect. When you say placebo, ito yung phenomenon where a person experiences a beneficial effect from a treatment even when that treatment is inert or has no inherent therapeutic value. Iisipin nila gumaling sila. Psychological kasi yan eh. Pero scientific naman yung placebo na yan. At nakakatulong naman yan. Di ba? Yung placebo, case-to-case basis ang may ginagamitan niya ng technique ng mga doktor, di ba? Ilang beses ko nang kinikwento sa inyo. Pag let's say hindi alam kung anong gamot ang ibibigay, isa-psycho mo lang yung pasyente na may ipapainom ka. Pwede kasing ang ipainom yung sugar pill lang na walang laman or lalagyan ng tubig yung dextrose, yung suero. Sasabihin na yun ay gamot para isipin ng pasyente na may gamot na binigay sa kanya kahit wala naman. 'Di ba? Ginagamit sa sa tunay na panggagamot talaga yung placebo. Lalo na kung hindi available ang doktor at nagwawala yung pasyente. Palilitawin mo na may nilagay ka kunyari. Anyway, yung dito kasi kay kuya, malalaman nating placebo to kung talagang tuloy-tuloy na gumaling ito si tatay. Kasi kung if ever man na totoo na yan ay spiritual surgery, hindi na dapat bumalik ito sa iyo eh. Pero who knows, malay mo talagang nakakita na ng tuluyan si tatay. Hindi natin alam. Di ba? Malamang totoo yung spiritual surgery niya. Pero kung yan ay babalik uli sa dati, kasi magwe-wear off yung placebo eh. Yung feeling mo na may naaninagan ka ng kamay, dati wala. Pero in reality, may naaninagan ka naman talaga. Mas lang ngayon, mas naging active lang kasi nga, gumagana yung placebo. Di ba? Now, kung babalik uli sa dati yan, ibig sabihin, hindi totoo yung panggagamot nito. Di ba? Kalimitan naman kasi, hindi naman na bumabalik yung mga yan eh. Pag hindi, di ba? Sino ba yung mga kilalang manggagamot? Sila Sir Nick Banayo. Sila Apo Philip Apollo. Ito si Kuya. Kapag hindi naman naging effective ang panggagamot ng mga yan, hindi naman na binabalikan yan eh. At sasabihin ng mga tao, yung panggagamot mo sa akin, hindi naman totoo eh. Di ba? Hindi naman babalik yung mga tao dyan eh. Kung hindi na at pupunta na naman ng ibang manggagamot yon. Pero bumabalik yung mga yan pag gumaling. Tama? Kasi gusto nila magpasalamat, magganyan, di ba? Pero ito, tingnan natin, Kasi kung unang show lang, dapat minomonitor din itong pinagaling niya eh. Itong ginamot niya, dapat minomonitor din to eh. Kapag dumating, dali ko na lang sa inyo.
Tinatahi niya na. No? Pwede na ba ito hindi patakan ng... Teka lang po. Teka lang. Wait lang. Nasa gitna pa ako. Nakita mo na yung kamay ko? Hindi pa ba? Yung cuteness ko, di ko pa rin nakikita. Hindi pa. Hindi pa. Unti-unti. Tamo? Aninag lang talaga na ano ni tatay. Kaya pa ipakita yung clip mo. Ayaw pa makita yung cuteness ko. Pero, tuloy muli natin. Sabi ko, kaya lang po sabi ko sa iyo tayo, hindi instant. Okay lang? Unti-unti po yan. Alaga ako sa alaga. Aray ko po. Grabe. Si Busita na. Yun ano, I mean, hindi, tingnan natin. Malay mo naman, di ba? Malay mo naman. Pero, sa nakikita ko, kung pinagaling mo yun, ano dapat, kung ako lang ha, instant dapat yun kasi may inalis ka na dun eh. Yung surgery na ginagawa ng mga doktor kasi, inaalis yung tinatakpan muna yun para hindi mabigla yung mata. 'Di ba? Pero kung itetestingin mo na agad yun, malinaw na yun. Yung parang yung nanay ko naman may nag-rupture na blood vessel sa mata. After ng operasyon, wala naman ang takip-takip. Pinag-shades lang para hindi masyado mabigla yung mata. Pero kung ano yung sasabihin mo, unti-unti yan nababalik, sure ka? Tapos pagka hindi na bumalik yung pasyente, hindi mo na alam kung tapos na ba yung problema nun o hindi. Kasi kung pag nalaman ng pasyente kasi na hindi effective yung ginawa mo, hindi na babalik yan eh. Di ba? Para mai-update ka. Anyway, kayo, kung naniniwala kayo sa ganyang bagay, wala pong problema. Diba? Katawan nyo yan eh. Ang nangyari kasi, ipinorward lang sa akin yung video. Tiningnan lang natin yung mga ano doon, yung mga bagay na kung dadaanin natin sa scientific, na imposible talaga. Na yung sinabi may lumalabas daw. Saan lalabas yun? Sa luha? Hindi naman konektado ang lacrimal gland sa mata eh. Paano mailalabas, magte-teleport yung dumi mula sa mata papuntang lacrimal gland para i-eject? Kasi ang gawain ng lacrimal gland, magpuproduce ng luha yon para hugasan ng mata yung labas ng mata, hindi yung loob. Diba? Anyway, bahala kayo, no? Ako, hindi ko naman kayo kinukontra. Kung gusto nyo magpagamot niya, magpagamot po kayo. Sinabi ko lang yung sa akin, kung ano yung masasabi ko. So yun lang po, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.